matinding gulo yan pag nangyari. Birthday pa nga lang, naglabasan na yung mga tao. Paano pa kaya pag sa oras na mangyari nga yan? Yeah. Medyo, ang ano dyan, medyo kabahan na yung ulo. Yung pinuno na nagpadala kay Pangulong Duterte dyan sa daig, medyo kabahan ka na. Mga partners, no? At sa akin, dapat iba-vlog ko ito kagabi, yung content ko. Kaya lang sabi ko, PRRD, nagpapaalam, tapos yun ang content mo. Parang, parang hindi ko kaya. No? Na yun ang mga sasabihin ko sa vlog ko, yung nagpapaalam si PRRD, yung tipo bagang papanaw na. Sabi ko, ayoko, hindi na lang. Bukas na lang, baka pwede pag-usapan bukas, pag-usapan na lang natin. Pero sa vlog kasi, medyo baka maging emotional tayo. No? Totoo. Sa akin naman, ganito, hindi dahil sa nagbibigay ng habilin si PRRD, nangangahulugan na siya ay mamamatay na. Katulad ng kanina, kinabagkwentuhan, si Ma'am Cathy, nagbibigay na ng habilin. Kasi anytime soon po pwede mangyari. Kasi doon naman talaga tayo pupunta. No? Yeah, minsan nga, kahit sa bahay mo, sa banyo mo, madulas ka. Yes. Mabagok ka. Natutulog ka, bangungutin ka. Sana yung masamang tao dyan, bangungutin na kayo. Sila na lang. Sabi ko nga, dapat yung mga buhay ng mga magnanakaw, mga tiwali, dapat yun ang kinikremate ng buhay. Para kahit papaano, yung sama ng loob ng mga Pilipino, mabawas-bawasan dahil dito sa mga ginagawa ng mga to. Kaya lang, ang nangyayari kasi dito, nagpapaalam yung presidente na may marami nagawang mabuti sa Pilipinas, samantalang yung mga kawatan, nandyan, nagkakawala yung mga daga dahil yung pusa nandun sa The Hague, no? Yeah. So, sa akin dito, naalala nyo ba noong birthday ni PRRD, galit na galit yung mga tao, nagsilabas yung mga tao, knowing that this is a birthday celebration na dapat magsasaya, pero galit ang tao dahil doon sa ginawa nila kay PRRD. Kung halimbawa, pinag-uusapan natin yung pagpanaw ni Pangulong Duterte sa poder ng ICC, what do you think will happen? Ako, good luck. Yun lang. Di ba? Good luck po. Oo. Di ba? Sabi ko nga, kung kaya niyong padala, ang presidente lang natin ang pwedeng makapagpabalik sa kanya. First and foremost, we are not under the jurisdiction of ICC. Yun yun. Diba? So, dapat ibalik siya. Dito siya pinanganak. Hindi pa siya proven guilty. Dito siya kasuhan. Dito siya husgahan. Yun lang. Ngayon, kapag may nangyari kay PRRD, good luck sa inyo. Ayun. Yun. Tsaka matinding gulo yan pag nangyari. Birthday pa nga lang, naglabasan na yung mga tao. Paano pa kaya pag sa oras na mangyari nga yan? Yeah. Medyo, ang dyan, medyo kabahan na yung ulo. Yung pinuno na nagpadala kay Pangulong Duterte dyan sa daig, medyo kabahan ka na. Kasi baka yan na yung hudyat. Sabi ko nga sa vlog ko kanina, kasi binlog ko yung about tungkol dyan. Sabi ko, nag-aantay lang ang mga tinatawag na Silent supporter. mga ni Pangulong Duterte. Itaas nga lang daw ang kamay ni Pangulong Duterte, go na sila. Pero baka yan na yung maging talaga. Maging mitya. Huwag naman sana, siyempre. Ayaw naman din natin na magkagulo. Ayaw din natin na mangyari kay Pangulong Duterte yan. Pero kung pagdudugtong-dugtongin mo yung mga nangyari, doon pa nga lang sa birthday, doon pa nga lang sa pagkidnap nyo kay Pangulong Duterte, kita nyo naman yung galit ng taong bayan. Wati pa. Alam nyo naman. Tsaka ito pa, ang pinaka ngayon, talagang obvious na si Marcos Jr. talaga ang pasimuno kung bakit nandyan si Pangulong Duterte sa ICC. Biruin mo, ginagastusan yung mga witness papunta dyan, pero yung mga OFW hindi man lang matulungan doon sa Israel, di ba? So dyan talaga may kita mo na ginagawan talaga ng paraan ng Administrasyong Marcos para lang igipitin at ipitin si Pangulong Duterte. Yan yung, alam na ng taong bayan yan. Talagang na lang yan, nag-aantay na lang yan ng tinatawag na magsimula or hudyat. Yes. At kapag meron ng hudyat, dyan na talaga maglalabasan yan. Ako naniniwala ako dyan, kaya yung dapat kabahan yan, kabahan na kayo ngayon. Kasi
mahirap yung pinasok niyong gulo. Yes. Parang RJ. Dapat kabahan na sila. Dapat sila yung i-cremate Buhay, no? Buhay. Pero buhay. Ewan ko na lang siguro kung ano, pag ginawa yan. Di ba nagsusulong si Senator Bato ng death penalty? Kung hindi ako nagkakamali. Yes. Sana, ewan ko kung matutuloy yan, pero matagal na natin gusto mangyari yan. At lalong-lalo na yung sinasabi nga ni Pastor na death penalty para dun sa mga tiwaling opisyal. Kahit 5, basta ninakaw. Yes. Dapat death penalty yan. Oo. Totoo naman kasi pinagkakatiwalaan ka ng taong bayan na humawak ng pera. Tapos ang mangyayari saan na mapupunta? Hindi natin alam. Pero ito nga, yung patungkol naman dito kay Pangulong Duterte, medyo emotional tayo dito kasi mahirap yan para sa isang presidente o sa isang tao na syempre mag-isa siya doon. 80 years old na. 80 years old. Kaya nga gusto kong mangyari sa akin lang naman pagdating mo ng 80, siguro kahit kahit na may kasalanan ka, malalaking kasalanan, pagdating mo ng 80, wala ka nang gagawing masama eh. Ay, Yes. oo naman. May Dapat, mahina ka na. ano na natin yan? Palayain na natin. Magkaroon tayo ng Compassion. Oo, para sa mga Pilipino kasi ang tagal na nila doon. For example, 30 years old ka, tapos hinatulang ka ng habang buhay. Pagdating mo ng 80, bigay mo na sa kanila yan. Kasi ang tagal na nila sa... Tapos ito pa nga, presidenteng magaling. At nagbigay ng kaginhawaan sa mga Pilipino. Diba? Tapos gaganyanin lang nila. Okay sana kung nandito sa Pilipinas. Yes. Walang problema kung dito nyo yan sa Pilipinas. Pero dinala nyo dyan sa ICC. Ayan ang pinakasablay na ginawa mo, Pangulong Marcos. Oo. Diba? Tapos wala pang Ay, sige ma'am. ikaw Hindi, na. go. Tapos wala pa silang ebidensya. Yeah. Ay, yan pa yung Destroyed. yan pa yung isa sa pinakamasama ngayon eh. Kasi, 'di ba sinasabi ni Remulla na binura daw, inarang daw, winarak daw ng mga Duterte Yung yung mga ebidensya. Yeah. So bakit nyo dinala yung tao doon? Wala pala kayong sapat na basihan. Yan na nga. Wala kayong sapat na ebidensya. Anong pinagkunan nyo ng idea na bakit magagawa ni Pangulong Duterte yun? Wala naman pala kayong hawak na ebidensya. So sa bibig mismo ni Remulla nang galing yan. So eto ay talagang nagpapatotoo na galit lang ang administrasyong Marcos sa mga Duterte. Kaya ngayon nandoon si Pangulong Duterte.